Gold day, everyone. Gold day. Tingnan muna natin yung ano. Ayan. So, ayan. Review natin yung kagabi na sinabi ko. Yung parang may babagsak. Hindi yun, ano, hindi yun Magic Night babagsak. Okay. So, here it is. So, ito yung, ano, ito yung last week, di ba? 30 minutes muna tayo. Ito yung last week. Diba? Tapos ito yung sabi nyo sa assignment dati na mag-SGC, di ba? Yun yung dinrawing natin na hintayin muna yung pullback before kayo mag SGC pie. So, ito dito nangyari yung pullback and dito yung magiging support mo na bago sa 30 minutes. Then yun, ito yun. I-extend natin kasi hindi ko na na-check to eh. Yan, extend natin. Yun, na-hit na yung TP mo na 4110. So, bakit naman dun sa 4110? Di ba, dati ito yung ano natin nung Friday, expected pullback level for 100 to 4110 weekly time frame support resistance yun sa weekly time frame. Kaya naging TP dun sa SGC setup nung ano pa, nung isang araw, 'di ba? So ito yung SGC. Ano yun? Sogi King setup, 'di ba? Dun sa Friday natin. Hindi pa naman tayo nagsusogi, 'di ba? Okay. So ito yung ano yun, ito yung level na yun. So expect na sa level na yan merong reactions or merong nagtitipi, okay? Merong volatility diyan. Okay. So, yun yung ano. So bakit kahapon meron tayong sinabing parang babagsak. So if we go to higher time frame muna tayo, so 4 hours tayo. Yan, so if we go to the 4-hour candle, wala yung araw na yan. So weekly kasi yan eh. So if we go to the 4-hour, ito yung makikita natin sa 4-hour. So, i-hide muna natin ito. Hide muna natin yung mga na-drawing natin last time. Kasi last time. Yan. So, if we go to the 4-hour candle, time frame, kita natin, mahahanap nyo agad saan yung support and resistance dyan, di ba? So, makita natin may malaking candle dyan, may malaking candle dyan, may malaking candle dito, may malaking candle dito. So, if maghanap kayo ng support and resistance, di ba, dapat may breakout point, ayan, may breakout point, may breakout point, ayan, may breakout point, breakdown point, okay? So, ang i-label natin yung, ano natin, support and resistance sa 4 hours, ayan, dyan, yan. Kita nyo, breakpoint, diba? Meron kang zone dyan na support and resistance level. Ano, breakpoint, breakdown point. Yan. So, may konso ka dyan, breakpoint, breakdown point. So, palagay natin dyan. Dyan yung magiging support and resistance. So, ito ay magiging high volume support since this is a breakout of the overlap also ng overlap, London, breakdown, okay? So, magiging support and resistance mo sa H4 is here. So, na bandang 4130, yan natin, 4130 hanggang 4140, diba? So, kung extend natin yan sa left corner, ganun din. Meron ka ring reaction. So, may malaking candle dyan. Bang. Resist. Ayun. Then, meron din breakout. Mahabang candle. Nag-breakout siya dyan. Extend natin yan. Breakout. Pataas. Breakdown. Pababa. Breakout. Breakdown. Diba? So, valid yung support and resistance na yan. Support and resistance sabi nga. Support and resistance na yan, na level na yan. So, that is 4130 to 4140 yung uh, level mo sa H4. So, kung i-zoom in natin siya sa 30 minutes, so we can see here, ayan, klarong-klaro siya sa 30 minutes. Kita niyo yung reaction dyan. Kita niyo yung reaction dyan. Diba? So, yan yung magiging resistance mo ngayon. Okay? So, yan, support,
break, the resistance sa una, the break siya na kita nyo mahabang candles yan. Habang candles. Yan, mahabang candle. Okay, mahaba. Mahaba. So kung sa H4 mas kita nyo yung mahaba eh. Yan o. Kita nyo yung haba nito. Yan, mahaba. Then, mahaba. Diba? So, meaning, kada punta ni price dyan, may mahabang mangyayari sa H4. Dito din, may mahabang mangyayari sa H4. Kuha natin. So, this is the resistance na level. So, sa 4130 to 4140, yung presyo na yan, merong reaction si market. It's either it will bounce or it will break. No? Magbe-breakout siya or magre-resist siya doon kasi yan magiging resistance mo ngayon. Kuha na natin. So, if ganoon, so punta tayo sa 30. So, pag pumunta tayo sa 30, mas nakikita natin na meron siya talagang reaction dyan. Okay? Magko-console, then break, and then kita natin dito may console before the break. Dito bin-breakdown siya agad. Wala pa siyang console. Hindi pa to nare-retest na resistance. So, wala siyang retest pa. 'Di ba? Wala pa siyang retest. So, here makita natin tagal yung consolidation ni gold. Ito yung mini SGC kahapon. Ito dito. Mini lang yan. No? Hanggang doon. Hanggang 4110. 'Di ba yung 4110 natin? Tingnan natin. Saan ba yun? Wala na yung night ko kasi. Ah, para ba makita ulit yun? Ah, lang. Basta sa 4110, so lagyan na lang natin ulit. 4110, dun yung pullback nung level, di ba, sa weekly. 4110. Lagyan lang tayo 4110. Yan. 4110. Yan. So, di pa naman tayo nag-aaral sa Soggy King. So, yan. Okay lang yon. So, bakit hindi tayo mag-ESGC? Diba? Ito yung naging... Kasi ito yung resistance. Kasi para ako mag-ESGC, hindi pa naman tiyatagos yung resistance sa 4140 to 4130. Okay, bakit tayo sa H4 nakatingin? Because this is a Wednesday trade. So, malakas yung volume na yon. Malakas yung pera sa market. Maraming pera sa market dahil Wednesday na. Then, meron tayong mga high impact news na aabangan mamaya, Thursday and Friday. So, here, kung mag-SGC, so 4130 to 4140 pa yung, 4130 to 4140 pa yung magiging resistance mo. Dito ka dapat mag-break volume push. So, dapat si overlap, pinush si 4140 dito before kayo mag-enter ng SGC. The target would be this, itong Asian na to. Pwedeng 4242. Pwede din dito sa 4180 or 4170 magiging target sa SGC. Kaso hindi siya nag-break, di ba? Hindi siya nag-break, may resist siya. Kasi malaki yung dito, malaki yung volume. Tsaka mataas na yung inangat niya, and this is a Tuesday and Monday volume. So remember yung Tuesday and Monday volume kung anong mangyayari doon. Usually na mangyayari. Okay? During Wednesday. Okay, 4110, yan yung pinaka-significant. Pwede kayo mag-enter dyan. Kaso hindi pa tayo nag-soggy, okay lang yon. Wala mo ng soggy. 4110 to 4120. So, ang ano lang nun is, ang nakita ko sa inyo, sa mga chart nyo, is the labeling ng support and resistance. So, kung alam nyo kung nasaan yung pinaka-resistance talaga, doon kayo mag-SGC. Okay? So, hindi yung mga mini resistances like this one, mga ganun. So, dito, mini SGC lang, mababang SGC. Kasi yung mga support and resistance na yan, hindi masyadong nagre-react si market. So, konti lang yung reaction ng market. So, we can see here na meron malalaking reaction. So, practice pa tayo. And then, nakita natin na eventually, at least may improvements na tayo na mag-determine sa support and resistances. So, konting na lang, sana yan sa chart. So, huwag kayong huwag kayong tawag nito mapagod sa sa pag-practice. So tingnan nyo, so kung maliit lang yung mga kandila, ganito. Kung maliit lang yung mga kandila na nagbe-break sa mga support and resistances, like
kasi maliit din yung reaction. So the higher or the bigger the candles, the bigger the reaction. So ang goal natin sa SGC is big movements in a short span of time. Like sa 4 hours big movements, 4 hours big movements, 'di ba? So makukuha natin doon yung mga valid breakouts. Okay? Kung sa 30 naman, makita natin. Kasi intraday lang tong SGC. Kung gagawin natin siyang swing, pwede naman. But the higher time frame yung gagamitin natin. No? Mas higher. Like daily, mga ganon. Okay? So I hope may nakuha kayo dito sa pag-determine ng high volume resistance. And pag nag-ano kasi, pag pagka marami ka kasing support and resistances, maguguluhan ka na. So, support and resistance lang, tagi-isa lang, no? Support, resistance, yan, tagi-isa lang. Para alam mo kung saan ka pupwesto mag-SGC and then hindi dun sa mga mini, ano, yung mga maliliit na candles. So, hanapin nyo yung candles na malalaki, malaki yung movement. So, dun yung level na malaki yung i-react ng market. Yun yung sasabayan mo ng mga 100, 200, or 50 to 150 to 200 to 300 pips na move. 'Di ba? Kung maliit lang naman yung mga candles, sa sample, ganyan, oh. Ito yung candle na nag-break, ganun. Then, expect na ganun din yung mga break niya kasi, yan, break siya doon. Then, reaction would be like, ganun, pare-parehas lang sila ng um, length ng reaction. Okay? So, kung dito kayo nag-SGC, yan, ganyan. Ito, maglalagay kayo ng SGC dyan. Eh, wala namang SGC dyan kasi matraffic dyan. So, kung dito naman kayo nag-SGC, ganyan, ganito, ganito yung movement. So, may reaction siya dyan, bababa. So, expect the reaction na meron ding pag ganun or pag ganun na reaction. Okay? So, pwede kayo sa 4110. Pero kung titingnan nyo na siya sa H4, yan. So, wala naman siya masyado dyan sa 410. Dito kasi yung, yan kasi yung naging, yan, at ayan. So, ayan yung magiging break points mo. And then, ito yung retest. So, dito ka sa 4110, ito kasi yung traffic na makikita mo dyan. Yan, kita mo tong 1, 2, 3, tatlong overlaps kasi yung anuhin mo. Tatlong overlaps. 1, 2, 3. Okay, tapos meron ka pang masyadong mahabang candle kay London. Okay, I hope may nakuha kayo dito. So, post ko lang to mamaya sa YouTube. Okay, so I hope everyone will be profitable this week.